Sa iyo Sir Neb at sa lahat ng mga viewers, magandang araw po. Ako po si Brenda. Proud po akong tawagin na isang ampon dahil para sa akin wala namang masama. May kwento po ako sa unang pamilya na umampon sa akin. Ang totoo po niyan, sanggol sana ang aampunin nila mula sa orphanage. Pero nung makita ako ni Papa, natuwa raw ito sa akin at ako na lang ang inampun nila. 9 years old ako noon. Kaya natatandaan ko na ang bawat pangyayari sa buhay ko. Nagtaka ako kung bakit laging madilim sa bahay namin. Gayong meron naman kaming kuryente. Hindi ko rin nakitang nagluto si Mama. Palaging ang uwi ni Papa ang pagkain na kinakain namin na sa panglasa ko ay parang hilaw. Iba ang iniinom nila sa pinapainom nila sa akin. Kulay pula ang inumin sa kanila na ang sabi ni Papa ay herbal daw. Pero hindi ko pwedeng inumin dahil pang matanda lang. Habang lumalaki ako ay may naririnig-rinig na akong usap-usapan ng mga kapitbahay na may lahi raw aswang sina Mama at Papa. Hindi ko yun pinapansin dahil hindi ako naniniwala. Hanggang isang gabi, ginising ako ni Mama. Ang sabi niya, kailangan ko raw bumalik sa bahay ampunan kasi daw ay nasundan sila ng kanilang mga kalahi. Baka raw hindi na nila ako maprotektahan. Nagtaka ako Sir Neb at inusisa si Mama. Ang sabi niya tsaka na raw sila magpapaliwanag. Basta sumunod lang daw ako sa mga sasabihin nila. Sa bahay ampunan, doon lang daw ako magiging ligtas. Babalikan daw nila ako kapag maayos na ang lahat. Para talaga silang may tinatakasan. Pinilit ko si Mama na sabihin sa akin ang totoo kasi ayaw kong mawalay sa kanila. Doon sinabi sa akin ni Mama na mga aswang sila. Hindi binawi ni Mama ang sinabi niya kaya tingin ko ay hindi siya nagbibiro. Habang papunta kami sa bahay ampunan, sakay ng owner ni Papa ay palinga-linga sila. Bago nila ako tuluyang iwan ay nakita ko silang umiiyak pareho. Yun na ang huling beses na nakita ko sila. Kung nasaan man sila ngayon Sir Neb ay wala talaga akong ideya. Sa ngayon po ay may pamilya na ako. Awa ng Diyos ay mabait din naman ang sunod na pamilyang umampon sa akin. Ilan sa mga nagtatrabaho noon sa bahay ampunan ang nakakwentuhan ko. Bali-balita raw na pagkatapos akong ihatid sa bahay ampunan ay bigla na lang nawala yung mag-asawang umampon sa akin. Ang nakakapagtaka lang daw, lahat ng gamit at appliances ay nandun pa rin sa bahay. Pero yung mag-asawa ay hindi na nga nila nakita ng gabing yon. Ako si Cheska Sir Neb. 4 na taong gulang pa lang ako nang ampunin ni na Mama at Papa si Kuya Utoy. Nakuha raw po nila si Kuya Utoy noon mula sa pagkakagulo sa naganap na sunog malapit sa aming lugar. Dinala raw po nila ito sa istasyon ng pulis at gayon din sa DSWD. Pero wala pong nag-claim kay Kuya Utoy na noong panahon na yon ay nasa edad 7. Kaya ang ginawa nila ay dinaan sa tamang proseso ang pag-ampun dito. Sakitin po ako at lampas Sir Neb. Kaya sa mga pagkakataon na binubuli ako ng mga bata ay naging tagapagtanggol ko si Kuya Utoy. Hanggang sa paglaki namin ay naging sandalan ko siya. Hindi lang sa tuwing binubuli ako kundi maging sa mga pagkakataon na kailangan ko ng mahihingan ng sama ng loob. Isang gabi ay nagising na lang ako na napapaubo. Narinig ko yung pagkakagulo ng mga tao mula sa labas. Sumisigaw ng sunog. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ay sumalubong na sa akin yung makapal na usok. Binalot na agad ako ng takot sa katawan ko. Sinasagasa ko yung usok dahil ayokong makulong sa kwarto at doon matupok ng apoy. Ramdam na ramdam ko yung dampi ng init sa katawan ko. May apoy na sa pintuan namin palabas kaya nagpunta ako sa kusina. Sa kusina ay nakita ko si Kuya Utoy na nakatayo sa isang sulok.
Tinuturo niya sa akin yung makipot na bintana sa kusina kung saan pwede akong makalusot kung babaluktot ko yung katawan ko. Pero syempre hindi ako lalabas doon nang hindi ko siya kasama. Tinawag ko siya para sabay na kaming tumakas sa sunog na yon. Hindi siya gumalaw o nagsalita man lang, kaya nilapitan ko na lang siya. Hahawakan ko sana yung kamay niya at hihilahin, pero bigla na lang tumagos yung kamay ko sa kamay niya na para bang humawak lang ako sa usok. Natigilan ako ng sandaling yon, Sir Neb. Muli itinuro sa akin ni Kuya Utoy yung bintana na parang pinagmamadali ako sa paglabas doon. Sa halip na sumunod ay natulala ako. Naramdaman ko na lang na nadikitan na ng apoy yung braso ko at nawalan ako ng malay. Akala ko ay katapusan ko na. Pero pagmulat ko ay nandun na ako sa ospital. Matindi ang sunog ko sa braso. Pero hinanap ko agad si Kuya Utoy. Sabi ni Mama, nakita na lang daw nila ako na wala ng malay sa labas, malapit sa bintana sa kusina. Basang-basa raw ako ng tubig. Samantalang si Kuya Utoy ay hindi nakaligtas sa trahedyang yon. Nakakalungkot isipin, Sir Neb, na si Kuya Utoy ay inampon ni na Mama at Papa mula sa sunog. Pero doon din nagwakas ang buhay niya, kasabay ng pagliligtas niya sa akin. Magandang gabi po, Sir Neb, at sa buong Team Pinoy Creepypasta. Ako po si Ahmed, isang Muslim. Sana po ay mabigyan niyo rin ako ng pagkakataon na maibahagi sa iba ang kwento ko bilang isang ampon na dumaan sa iba't ibang klase ng pagsubok. Nagsimula po ito nang ma-demolish ang tinitirhan namin noon sa Quiapo, Maynila. Sa pagkakatanda ko ay 14 anyos ako noon. Matagal na pong wala ang nanay ko. Namatay po siya sa pagsilang sa akin. Yung tatay ko naman ay nadisgrasya sa nasabing demolition at di nagtagal ay binawian ng buhay sa ospital. Isang doktor ang naawa at umampon sa akin. Tamang-tama naman at wala pa siyang anak. Matagal na siyang hiwalay sa asawa. Ang tanging kasama niya sa bahay ay isang kasambahay na may edad na rin. Hindi niya gaanong kasundo yung mga kamag-anak niya. Kaya para bang mas tinuring niya pa ako bilang pamilya. Iba po ang relihiyon ng doktor na umampon sa akin, pero hindi niya ako binago bilang isang Muslim. Napakabait po niya sa akin, Sir Neb, kaya nung namatay siya sa aksidente noong 19 na ako, ay ganoon na lang ang panlulumo ko. Pangarap sa akin ng doktor na maging doktor din ako kagaya niya. Pero sa kasamaang palad, hindi ko naabot yon, Sir Neb. Hanggang nurse lang ako. Tingin ko kasi hindi ko kakayanin. Kaso nakaranas ako ng matinding pangmamata mula sa mga kamag-anak nung kumupkop sa akin. Sinayang ko raw yung pangarap sa akin ng doktor. Hindi ko na lang iisa-isahin at hindi ko na lang po sila papangalanan. Pero ang sasakit ng mga salitang binitawan nila sa akin, Sir Neb, umabot sa puntong sobrang na-depress ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa naisipan ko na lang na wakasan ang buhay ko. Dahil nawalan na talaga ako ng pag-asa. Kung ano-ano ang tumakbo sa isip ko kung papanong wawakasan ang buhay ko. Madalas akong nakakatulog na umiiyak. Pero sa hindi ko maipaliwanag na pangyayari, napanaginipan ko yung doktor, Sir Neb. At doon, kinausap niya ako. Sinabi niya na ayos lang sa kanya kung hindi ako naging doktor. Masaya siya kung anong narating ko. Proud siya sa kung anong meron ako. Pagkagising ko ay punong-puno ng luha ang mga mata ko. Pero lahat ng bigat sa dibdib ko ay nawala na at parang nabigyan ako ng bagong pag-asa. Sobrang laki talaga ng utang na loob ko sa taong yon, Sir Neb. Gusto ko mang banggitin ang pangalan niya pero naisip kong itago na lang po bilang respeto na rin sa kanya. Hanggang ngayon, siya ang palaging inspirasyon ko para magpatuloy sa buhay.